All right, mga kababayan, mga kaibigan, katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat at welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik, pagsubaybay at pagsuporta sa mumunting channel nito. At ganun din po sa second channel natin, Tokis Birador, kung inyo pong mamarapatin. Salamat po, no? Sana tulungan nyo rin po yung channel na yun na mapalago natin at ma-monetize natin para po tuloy-tuloy po, no, ang ating pagsuporta sa mga kababayan nating nangangailangan dyan po sa ating bansa, no? Ang pagpapanood nyo lang po ng ating video, pag hindi pag-i-skip ng mga ads, kung mahaba po, putulin nyo na. Okay na po yun, oo. Ha? Nakatulong na po kayo sa ating channel at nakatulong na rin po kayo sa ating mga kababayan sa ating bansa. Once again, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from these forces ng kampo ng kadiliman and their minions. Pag-usapan natin mga kababayan ang matinding pagbatikos ng dating commissioner ng Commission on Audit at ito po ay natalo bilang senador nung nagdaang. Ayun, may maingay na naman kasi nakabukas po yung pinto ng sasakyan, mainit po eh. O, inom muna tayo ng matcha latte sa galing Starbucks. Sarap ah. Ha? At ganun din po, yung si Heidi Mendoza, sorry naman, nawala tayo sa train of thought. Si Heidi Mendoza nagpasaring po kay Mr. Wonderful tonight. Ang dakilang utusang aso ng mga Duterte, di ba? Sabi niya, sunugin nyo man ako, mangangamoy Duterte ako. O sige na nga, gusto mo talaga, hinahamon mo ba kami, Robin? Kasi may mga nakahanda na dyan, talagang tututuhanin niyan. Hindi mo pwede silang kasuhan. Ikaw nagsabi, just say the word and I'll be there. Oh, I'll be there. Marami pong gustong mauna, no? Lalong-lalo na isang babae dyan, Pilipina, kababayan natin. Sabi niya, dala ko na lighter ko. Para naman daw maamoy namin ano talaga ang amoy ng isang Rodrigo Duterte. Ha? O better yet, ang gawin mo, Robin, palit ulo ka na lang kay Duterte doon sa dahig. Ha? Para naman, sila na ang susunog doon kay ano. Para naman mag-green grass home na siya. Di ba? Ano ba yung kanta ng Green Grass of Home? And there goes Mary, hair of gold and lips like cherry. It's good to touch the green grass of home. And then when I awake, I look around me, and there pro gray walls beside me. As they lay me net on the green grass of home. O Robin, sige. 'Di ba matapang ka naman? O, 'di ba? Ano ka nga sabi mo, katipunero ka eh. 'Di ba? Sabi mo 'yan sa Senado, sa mismong plenary, maski nasunugin niyo man ako, mangangamoy Duterte ako. O sige nga, dare. 'Di ba matapang ka naman, katipunero ka eh. Sige na. Maraming nag-aabang. Marami nag-aabang, Robin. Oo. Hinahamon mo nga si Joel Villanueva. Ngayon naman, kami naman ang naghahamon sa'yo. Sige, i-dare natin. Truth or dare. Siguro asar na tong si Mr. Wonderful tonight sa atin. Walang maaasar kasi politiko ka, public official ka. You are subject to scrutiny and ridicule. Okay mga kababayan, yan ang pag-uusapan natin ha, si Heidi Mendoza, ang tapang. Tapos si Jinggoy, pinalagan niya po ang bagong HOR spokesperson sa katauhan po ni Attorney Princess Abante. Si Attorney Princess Abante po ay anak po ni Congressman Benny Abante, one of the co-chairman of the Quadcom. Okay, unahin natin muna si Heidi Mendoza. Si Heidi Mendoza, nung nakita niya yung video, mga videos kung ano ang ginagawa ni Robin Padilla sa Senado, na akala mo security guard, akala mo isang utusan, parang mga bellboy
Sorry naman ha, hindi po sa pagmamaliit sa ganyang prosesyon ha, profesyon ha, sorry naman. Yung para po siyang utusan, may catering, o isa ka doon, tagakuha ng mga plato, yung mga waiting tables, ang tawag, waiting tables. O kaya Uber, Grab, Food Panda. O di kaya mga kababayan, siya yung bantay sa pagkain. Bakit? Kailangan siya mauna dahil magmumukbang siya eh. Tapos lalabas yung ano niya, suklay niya. Imbis na buhok ang suklayin, bigote. Kailangan pogi ako ngayon. Meron akong mayuyot-yot mamayang gabi. Kailangan bigote pa lang eh hihiyaw na siya. 'Di ba? Ganon, ha? Mr. Padilla, ha? Ano sabi sa iyo ni Heidi Mendoza? Quote card. Kung group project ito, malamang siya yung kaklase mong tagabili ng merienda. I remember nung panahon namin, no, sa Adamson, 92 to 96, mag-o-overnight kami kasi may project na, group project sa gabi. Wala pa yung mga Food Panda, Grab Food, mga gano'n, wala po. Walang angkas-angkas sakay, gano'n, wala. Kaya kailangan, bago ka pumunta dyan sa bahay ng pag-o-overnightan nyo, nabili nyo na yung mga toka-toka nyo. Oh. Si Robin, yan yung sa group project na walang alam kundi utusan. Kasi walang alam. Nakita nyo, yung iba niyang mga colleagues na nakarobe, nakarobe siya, hindi nakarobe. Pangbabastos eh. Ayaw mag-robe pero nanumpa. Di ba kabastusan yon? So hindi ka judge. Hindi ka pwedeng tawaging judge kasi hindi ka nag-robe eh. Si Amy Marcos saka si Cynthia Villar. Abayan nyo na si Cynthia Villar, palabas na yan eh. Yung dalawa, si Amy saka si Robin, parehong mga gago. Bastos talaga. Ugaling Duterte. Mapagmalaki, mapagmataas, akala mo kung sino. Sila ay above the law. Ayan ang amoy Duterte. Number one, the Dutertes are above the law. O di ba Robin, hindi mo alam ang pinagsasabi mo eh. Yun na lang oh, your refusal to wear a robe. You are above the law. Meron bang judge na hindi nagsusuot ng robe? Meron, pagkatapos ng asunto o nung sa korte. Pero pag during may session yan, susuot niya yan. Kasi in respect to himself and or herself at doon sa profesyon at sa korte. Eh itong mga Duterte minions tulad ni mga aso ni Duterte. Mga baboy eh. Mga bastos. They are above the law. Ayan ang amoy Duterte. Above the law, mga lawbreakers, masasamang tao. Yan ang inilagak sa kanila ni Digong kasi alam nila powerful daw. Di umano sila. Diba? O now, tagabili ka lang pala ng merienda eh. O ibig sabihin, ikaw yung walang contribution sa project pero papasa ka. Bakit? Kasi group effort eh. Ano ginawa mo? Utusan ako eh. Tagabili ako merienda, tagalinis ako ng kalat nila. Okay na yun. Kaysa naman i-contribute ko pa yung kukunti kong utak eh. Baka lalong masira yung project. Di ba? Ang sakit niyan. Sige nga, Robin Padilla, palagan mo nga si Heidi Mendoza oh. Kinawawa ka mo, mga kababayan, kinawawa siya ni Heidi Mendoza, oh. Oh, sige nga, palagan mo nga, Robin. Oh. Now, punta naman tayo dito sa isa din, ha? Mukhang ito pumalag. Hindi pwedeng hindi papalag ito kasi ano rin to eh, FOMO din to eh, fear of missing out din tong lalaki na to. Ayan, tinutukoy po natin si Senate Pro Tempore, si Jingo Estrada. Dinedepensahan niya po 'yon. Bakit ang Senado hindi pinansin yung ipinasang bill ng lower house sa kanila na 200 pesos minimum wage hike. Hindi nila tinanggap kasi pasara na sila eh, nag-sinidine na sila eh, adjournment, recess na naman sila ng 1.5 buwan. Ang sarap ng buhay ng mga putang inang senador na ito, no? Pati yung mga kongreso. Pero yung sa kongreso nagtatrabaho naman yan. Eh yung mga senador, wala na. Summer sa Amerika ngayon, o punta tayong Disneyland. Oh, di ba? Uy, summer ngayon sa Amerika, punta tayong Disney World. Punta tayong California, there's a lot of magagandang lugar sa California, sa Big Sur, sa Monterey, sa Hollywood, ganyan. Ha? Diyan sa North, oo, marami diyan. O kaya sa San Diego, California, dami doon. Ha? Yung SeaWorld. Ha? Ganon. Marami diyan eh. Carlsbad, Strawberry Fields. Dami mga kababayan. Punta kayo ng diyan sa may Dana Point, whale watching, mga ganon. Oo, nakapunta na ako doon. Mag-strawberry picking tayo. O kaya mag-Asia tour tayo, mga ganon eh.
O ngayon, si Jinggoy, kinasahan niya si Attorney Princess Abante. Kasi si Attorney Princess Abante nagsalita po ng, sabi niya, the Senate killed the 200 pesos wage bill. No? Pinatay daw po kasi hindi tinakil eh. Ang sabi nga ni Escudero, ayan na naman kayo nagpasa na naman kayo ng bill kung kailan. Isang araw na lang, pasara na kami. O ganun. Kumbaga, naiipit daw sila. O tapos, ang sagot dyan ni Jinggoy, quote, yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Ay, Attorney Abante, putak ka lang daw pala ng putak eh. You are not doing your due diligence as an attorney na spokesperson ng HOR na yung sinasabi mo, wala kang basis. Putak ka lang ng putak. Hindi ka daw nag-aaral. Teka muna, paano ka naging abogada kung hindi ka nag-aaral? Ano ba tinutukoy mo, Jinggoy? So, ibig sabihin, abogadang pulpol? Si Attorney Abante? I don't think so. Bago pumutak yan, pinag-aralan niya na yan. No? Ang gusto niya lang i-emphasize ngayon, why you did not tackle it? Kasi kayo, yung history niyan mga kababayan, inaprubahan ng Senado way back February 2024, yung 100 pesos wage bill. Pero ang liit eh. Ano ba hiling ng taong bayan? Mahigit pa nga sa 200 eh. O dinoble, ba't hindi nyo buksan? Ang sabi pa ni Escudero, wala naman yan sa LEDAC bill eh. Nasa LEDAC bill ba yung 100 pesos wage bill din noong 2024? Maski na wala sa LEDAC bill pero makikinabang ang taong bayan. Ang problema lang yung epekto niyan sa mga businesses o di pag-aralan mabuti. Pero yung sinasabi mo, Jinggoy, nag-react kay. No, ito yung mga sinasabi niyong yung tao na hindi compose. Dapat bago ka nag-react, isipin mo muna, ang kumbaga yung reaction niya, negative reaction eh. Kasi nasaktan sila eh. Kumbaga, yung dating ni Attorney Abante, Princess Punsala kasi nasa isip ko eh. Ni Princess Abante, mga kababayan, masakit. 'Di ba? Oh, kaya pinatututyadahan nila. Which is true naman, masakit talaga. Parang sinabing binaliwala nyo na naman ng taong bayan. 'Di ba? O bakit din nyo sabihin, ay meron po baka hindi kami nagkaintindihan. Ganun eh. Kaso, yung reaction ni Jinggoy, it's a normal reaction to this person that is not actually thinking, yung thinking deep, yung hindi mo na mag-isip, paliwanagan mo. Be objective. Hindi yung sa kanya, galit eh. Bakit? Macho siya eh. Ganyan si Jinggoy eh. Lagi na lang, negative reaction. Reacting violently. Oh, sabi niya, hindi nag-aaral, ano ka? Ano ibig sabihin mo hindi nag-aaral? Di niya pinag-aaralan yung sinasabi niya, di siya nagre-research. Naging abogado pa siya. Para pala siyang si Pusit, wala ring kwenta. Ikaw, ano ka? Ikaw, ano ka? Sa history mo, ano ka? Di ba? Hindi daw muna siya gumawa ng research. Why don't you ask her? Personally. Sabihin mo lang, attorney, baka pwede ka bang makausap diyan? Medyo masakit yung sinabi mo sa amin kasi pro tempore din ako. Baka naman mag-usap tayo. 'Di ba? Ganun eh. Hindi eh sa kanya, it is a violent reaction kasi yung ginawa ni Attorney Abante made publicly. O sabi, gagantihan kita. Ay, hindi maganda 'yon. 'Di ba? Kung talagang statement ka, isa kang senador, mag-set ka ng example. 'Di ba? Sa akin lang gano'n, no, attorney, baka naman pwedeng makausap ka diyan eh. Hindi po maganda yung nilabas mong statement. Baka naman hindi ka na-inform sa ganito. Ganun po eh. 'Di ba? May halong pagpapakumbaba. Siyempre, siguro as sane person naman si Attorney Abante, baka maliwanagan din siya. Hindi yung ganyan sa'yo, violent reaction, 'di ba? So what do you get? Ugaling kanto. Ugaling macho si Jinggoy. Pinapakita niya lang kung gaano siya kamacho. Ganyan po si Jinggoy. Tingnan nyo, may video nga dyan, di ba? Napatahimik nga siya dun eh. He was put in his proper place nung babaeng kinokompronta niya. O ngayon, Jinggoy, di ba? Pwede mo namang respetuhin o bigyan mo ng respeto si attorney. Baka marespeto niya rin kayo, di ba? Ako po, hindi po ako sangayon sa ginawa ni Jinggoy. Hindi nag-aaral. Personal attack yun eh. Ano bang sinabi sa yung personal attack ni Attorney Abante?
Ang sabi lang naman, pinatay na ng Senado yung 200 wage bill kasi nagsinaday adjournment na sila. O sabihin mo lang, maski nagsiniday po yan, pag-aaralan po, isa-suggest ko po kay kay Senate President. Ganun eh. Positive. Be optimistic kasi people are watching. People are scrutinizing every statement that comes from your mouth. O ayan, ano yan? Diba? Ang gusto mo 100, ang gusto nga nila 200 eh. Di pag-aralan nyo, sit down together and come in between. Ganun po yun. Diba? Professionalism. Kaso wala kayo nun eh. Kaya ganyan kayo sa Senado eh. Para kayong loose cannon. Walang nagtitimon. No? Para kayong mga raging waters. Wala talagang patutunguhan kundi wrecking havoc. The Senate is a havoc. It's a wrecking ball. Okay? Dapat ang kantan sa inyo, yung I came in like a wrecking ball. Kaso, dedicated yung kay Sarah Pusit eh, di ba? O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye, God bless.